Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Palipunan 6. Ang ating paksa ngayon ay napahalagahan ang Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkakatatag ng Unang Republika. Aralin 4. Gamit ng pera ay sisimulan ko ang aralin. Ito ang lumang 5 pisong papel bago pa ito naging barya. Sa magkabila nito ay makikita ang dalawang paksa. Sa likuran ay ang Deklarasyon ng Kasarinlan o Kalayaan ng Pilipinas, habang sa harapan naman ay ang pagkakatatag ng Unang Republika ng Pilipinas. Malaki ang papel ni Emilio Aguinaldo sa mga kaganapang ito. Maraming pangyayari na dapat mo munang malaman na wala rito. Ito ay nasa ibang video. Ang link ay nasa ibaba. Sa pasimula ng taong 1898 ay may mga tensyon na sa pagitan ng Amerika at Espanya ukol sa usapin ng Cuba. Lumala pa ito nang sumabog noong Pebrero 15 ang USS Maine na nakadaong sa Cuba at sinisi ng US na kagagawan ito ng Espanya. Sa mga panahong ito ay nasa Hong Kong naman si Emilio Aguinaldo bilang pagtupad sa kasunduan ng Biak ng Bato. Ika-22 ng Abril na bumisita si Aguinaldo sa Singapore. Dito ay nakita sila ni noon ay US Consul General Edward Spencer Pratt. Hinimok ni Pratt si Aguinaldo bumalik sa Pilipinas upang magkasamang labanan ng mga Pilipino at Amerikano ang mga Espanyol. Ayon kay Aguinaldo, sinabi ni Pratt na kikilalanin ng US ang kalayaan ng Pilipinas. Isang bagay na itinanggi ng Amerika dahil wala umano sa posisyon si Pratt upang magnegosasyon sa usaping ito. 25 ng Abril ay formal na nagdeklara ng giyera ang Amerika sa Espanya. Subalit ang pagkilala sa digmaan ay matagal na naganap noon pang ika-21 ng Abril, matapos hindi sumunod ang mga Kastila sa ultimatong na ibinigay sa kanila ng US at nagkaroon ng naval blockade sa Cuba. Ultimatum, huling babala sa isang tao o bansa upang ibigay ang hinihinging kasunduan, kung hindi ay may masamang kahihinatnan sa pagtanggi. Naval blockade, pagharang sa bahagi ng katubigan kung saan walang maaaring pumasok o lumabas sa lugar na sakop. Matapos ang deklarasyon, ay minadali si Commodore George G. Dewey ng US Asiatic Squadron na magtungo sa Maynila upang labanan ang hukbong dagat ng Espanya na nasa Pilipinas at palakasin ang presensya ng Amerika sa Pasipiko. Unang araw ng Mayo na maganap ang Battle of Manila Bay. Tumagal lamang na 6 na oras ang laban nang magapin ni Dewey ang Spanish fleet sa pamumuno ni Admiral Patricio P. Montojo. Nilusob din ni Dewey ang mga tanggulan sa pampang ng Maynila bago dumaong sa Cavite, at dito siya naghintay na karagdagang sundalo mula sa Amerika. Dito niya rin natanggap ang liham ni Pratt na nagsasabing nais ni Aguinaldo bumalik sa Pilipinas. Pinadala ni Dewey ang USS McCulloch sa Hong Kong. Ika-19 ng Mayo 1898 nang bumalik ang USS McCulloch sakay si Aguinaldo at ilang pang kasamahan. Muling tinipon ni Aguinaldo ang mga revolusyonaryong Pilipino. Ika-28 ng Mayo ay naipanalo ni Aguinaldo ang labanan sa Alapan. Dito, sa unang pagkakataon ay naiwagayway ang bandila ng Pilipinas na tinahi sa Hong Kong ni Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad. Nangyari ito sa Alapan, Imus, Cavite, kung saan naging saksi ang ilang mga Amerikano at Pilipino. Ika-12 ng Hunyo 1898 na idineklara ni Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas sa kanilang arangkahan sa Kawit, Cavite, at formal na naiwagayway ang bandila ng Pilipinas sa unang pagkakataon. Ginawa ito ni Aguinaldo upang palakasin ang pagnanais ng mga Pilipinong lumaya at kilalanin ng ibang bansa, lalo na mga Kanorani, ang ating kalayaan. Noong ika-18 ng Hunyo, itinatag ni Aguinaldo ang pamahalaang diktatorial. Diktatorial, uri ng pamahalaan na iisang tao lamang ang may kapangyarihan at walang limitasyon sa pamumuno. Nais ni Aguinaldo maging agaran ang desisyon sa gitna ng digmaan at ipawalang bisa ang pamahalaang Biak na Bato. Ika-23 ng Hunyo nang pinayuhan si Aguinaldo ng dakilang lumpo at utak ng himagsikang si Apolinario Mabini na gawing pamahalaang revolusyonaryo mula sa diktatorial upang maipakita na ang Pilipinas na may pamahalaang organisado at demokratiko lalo na sa harapan ng mga banyaga. Mula Hunyo 23 hanggang Setyembre 10 ay nagkaroon ng mga halalan sa iba't ibang lugar sa bansa na ang layunin ay gawing organisado ang pamamahala. Ika-15 Setyembre
ay naitatag naman ang Kongreso ng Malolos o ang Malolos Congress na dinaluhan ng mga general at mga kinatawan mula sa iba't ibang probinsya. Ang unang ipinasang batas ng Kongreso ay ang pagpapatibay ng Deklarasyon ng Kasarinlan noong Hunyo 12, 1898. Naipasa ito noong ika-29 Setyembre 1898. Sa bisa ng 71 lagda, bukod pa kay Aguinaldo, ay naipasa ang Malolos Constitution noong ika-21 ng Enero 1899. Si Pedro Paterno ang punong may akda ng konstitusyong ito. Ika-23 ng Enero 1899 ay diniklara naman ang unang Republika ng Pilipinas sa simbahan ng Barsoain sa Malolos, Bulacan. Konstitusyon o saligang batas, ang pinakamataas at pangunahing batas sa isang bansa. Republika, mula sa salitang Latin na res publica o usaping pampubliko. Ito ang pamumuno ng mga inihalal na kinatawan ng bansa. Sa araw na ito ay binasa ni Pablo Ocampo ang konstitusyon at pinroklama naman ni Pedro Paterno ang Republika ng Pilipinas, habang naging unang pangulo naman si Emilio Aguinaldo. Bilang buod, inakala ni Emilio Aguinaldo na kaisa niya ang mga Amerikano sa kalayaan ng Pilipinas. Napasama sa digmaan ng Pilipinas dahil sa digmaang Amerikano at Espanya. Ideklara ang kalayaan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo 1898 sa tarangkahan ng bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ipinroklama ang unang Republika ng Pilipinas sa Barsoain Church, Malolos, Bulacan, at ang unang presidente ay si Emilio Aguinaldo noong Enero 23, 1899. Kahalagahan ng Deklarasyon ng Kalayaan. Una, natapos ang 333 taong pagkaalipin sa Espanya. Ikalawa, pagnanais ng ating bansa na makapagsarili. Ikatlo, tagumpay na pagkakaisa ng mga Pilipino. Kahalagahan ng proklamasyon ng unang republika. Una, ang Pilipinas ang unang bansa sa Asya na naging republika. Ikalawa, napaghiwalay ang pamahalaan at simbahan. Ikatlo, napaghiwalay ang pamamahala sa bansa bilang tagapagbatas, tagapagpaganap at tagahukom. Ikaapat, katunayan ito na organisado at sibilisado ang mga Pilipino. Ang susunod na aralin ay natatalakay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa himagsikang Pilipino. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!